Si Barbara Bay Paley ay isang sosyalita noong ika-20 siglo, isang icon ng estilo at isa sa mga kilalang kahangahangang magkakapatid na Cushing. Kung nanonood ka ng Feud Season 2, malalaman mong siya ang nangunguna sa mga swans ni Truman Capote. Ano nga ba ang naging takbo ng buhay niya at bakit siya tinraidor ni Truman Capote? Samahan mo akong tuklasin ang tunay niyang kwento. Ang babaeng makikilala ng mundo bilang Babe Paley ay ipinanganak bilang Barbara Cushing sa Boston, Massachusetts noong ika-5 ng Hulyo, 1915. Ang kanyang ama ay si Harvey Cushing, isang neurosurgeon at manunulat na sumikat noong 1910 bilang isang tagapanguna sa brain surgery, at ang kanyang ina ay si Catherine Cushing. Maraming kapatid si Barbara, ngunit siya ay pinakakaugnay sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae, sina Mary at Betsy. Noong 1940 pinakasala ni Mary si William Vincent Astor, isang miyembro ng napakayamang pamilyang Astor. Habang si Betsy ay nagkaroon ng dalawang kilalang kasal, una kay James Roosevelt, anak ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt, at pagkatapos ay isang pangalawang kasal noong 1942. Kay John Hay Whitney, ang US Ambassador sa Britain at presidente ng Museum of Modern Art. Makikita rin natin mamaya na nag-asawa si Barbara ng dalawang sikat na personalidad sa East Coast. At dahil sa kanilang mga pag-aasawa, yaman, katayuan bilang mga icon ng estilo at kanilang itsura, nakilala sina Barbara, Mary at Betsy noong 1940s bilang ang mga kahangahangang magkakapatid na Cushing. Sa kanyang kabataan, nag-aral si Barbara sa Westover School, isang preparatory school sa Connecticut na madalas pasukan ng mga anak ng mayayamang pamilya sa New England at New York. Mula ron, nagpunta siya sa Windsor School sa Boston kung saan siya nagtapos noong 1934 sa edad na 18. Dito rin niya naranasan ang isang malubhang aksidente. Noong 1934 pauwi mula sa party sa Long Island, nasangkot si Barbara sa mabigat na aksidente sa sasakyan at natanggal ang mga ngipin niya sa harap. Dahil dito, kinailangan niyang magpa-reconstructive surgery sa bibig at panga. Gayunpaman, ayon sa mga dental na pamamaraan noong dekada 30 ay naging isang napakalaking tagumpay at nang gumaling na ang mga pasa, malinaw na hindi naapektuhan ng insidente ang kanyang kagandahan. Noong 1938 si Barbara, nakilala na ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala bilang Babe, ay nakuha ang kanyang trabaho sa Vogue magazine. Ang kanyang posisyon ay nagbigay sa kanya ng akses sa mga damit at kasuotan na disenyo ng ilan sa mga pinakaprominenteng fashion house sa mundo, at kalaunan ay nagsimula siyang magkaroon ng reputasyon bilang isang style icon. Medyo kakaiba ang kanyang panlasa, madalas niyang pinaghalo ang damit, alahas at aksesorya sa eclectic na paraan. Mabilis na nakilala sa buong bansa ang estilo ni Barbara. Noong 1941, inilagay siya ng Time Magazine sa ikalawa sa listahan ng pinakamahusay manamit na babae sa mundo. Pumanggalawa lang siya kay Wally Simpson, Amerikanang sosyalita na naging kontrobersyal sa Britanya noong kalagitnaan ng dekada 30 dahil sa iskandalosong relasyon kay Haring Edward ang ika-8. Ito ang una sa marami pang paglabas niya sa Time at iba pang listahan. Sa kalaunan, noong 1958 siya ay isinama sa Fashion Hall of Fame matapos mapasama sa International Best Dressed List ng 14 na beses. Sikat si Babe dahil sa mga naging asawa niya. Pagkapasok niya sa Vogue, nakilala niya si Stanley Grafton Mortimer Jr. mula sa mayamang pamilyang Mortimer ng New York na may malaking bahagi sa negosyo ng real estate sa lungsod. Ang kanyang lolo sa ina, si Henry Morgan Tilford, ay isa rin sa mga nagtatag na shareholder ng Standard Oil na nung huling bahagi ng ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo ay naging pinakamalaking kumikitang kumpanya sa buong mundo. Matapos ang maikling panliligaw, ikinasal sila ni Babe sa East Hampton, New York. Ang kasal ni Babe at Stanley ay agad nagbunga ng 2 anak, isang anak na lalaking pinangalan ng Stanley mula sa pangalan ng kanyang ama na ipinanganak noong 1942 at isang babaeng pinangalan ng Amanda. Hindi naging masaya ang kanilang pagsasama. Natakpan ang mga problema nila mula mga unang taon hanggang kalagitnaan ng dekada 40 dahil buntis si Babe at madalas wala si Stanley na naglilingkod sa prente sa Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig.
Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang digmaan at makauwi si Stanley, nagpasya silang maghiwalay. Nagdiborsyo sila noong 1946 at tumanggap si Babe ng malaking kabayaran. Pagkatapos ng diborsyo, nakilala ni Babe si William Pasha Paley. Si William ay isang broadcaster at negosyante na nagtatag ng Columbia Broadcasting System o mas kilala ngayon bilang CBS. Bagamat nagsimula ito bilang isang simpleng istasyon ng radyo, kalaunan ay naging isa ito sa pinakamalalaking television network sa Amerika, nagpakilala ng maraming inobasyon na nagbago sa anyo ng media sa Estados Unidos. Naging mayaman siya kasabay nito at nagpakasal din kay Dorothy Hart Hurt noong 1932 na dating manugang ni William Randolph. Si Hearst, pinakamakapangyarihang media baron noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang naging basehan ni Orson Welles sa pelikulang Citizen Kane. Nang unang magkakilala sina Babe at William, noong 1946 kasal pa si William kay Dorothy, ngunit sila ay magkahiwalay na. Kaya, matapos ang maikling panliligaw, nais na magpakasal na Babe at William. Sa huli, natapos niya ang diborsyo kay Dorothy noong ika-24 ng Hulyo, 1947 at makalipas lamang ang 4 na araw, nagpakasal na sila ni Babe. Ang kanilang pagsasama ay masalimuot. 2 anak ang sumunod matapos silang ikasal, si William noong 1948 at si Kate noong 1950. Si Babe ang nagbigay daan kay William sa mataas na lipunan ng East Coast noong huling bahagi ng dekada, 1940 habang siyang nagdala ng tuloy-tuloy na pinansyal na suporta sa mga okasyon. Ang parang ito ang nagbigay daan sa pagbili at pagpapaunlad ng ilang marangyang ari-arian sa New York, Long Island at isang bakasyunan sa New Hampshire. Dito, si Babe ay nagdaos ng mga party na dinaluhan ng dating sikat na mga personalidad, manunulat, mga alagad ng sining at kilalang tao sa politika noon. Bukod pa rito, mayroon siyang allowance na $160,000 kada taon na katumbas ng humigit kumulang $2 milyong sa kasalukuyan na ginamit niya upang magwalda sa mga alahas at mga damit. Gayunpaman, ito rin ay isang magulong pagsasama. Si William ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga relasyon sa labas ng kasal, na kalaunan ay hindi na niya itinago. Tumigil si Babe sa trabaho sa Vogue nang pakasalan niya si William at pagkatapos ng mga party, madalas ay malungkot ang buhay niya. Kalaunan, nagkaroon din siya ng mga relasyon sa labas ng kasal. Gayunpaman, sa kabila ng mga relasyong ito at sa hindi masayang kalagayan ng kanilang pagsasama, sina Babe at William ay hindi kailanman nagdiborso, pinanatili nila ang kanilang kasal dahil sa iba't ibang dahilan na may kinalaman sa lipunan at negosyo. Hindi lang si Babe ang sikat sa moda at estilo sa alta sosyedad pagkatapos ng digmaan, marami rin siyang karibal. Walang higit pa sa kanyang pagkakaibigan at pagkaribal kay Gloria Guinness mula sa mayamang pamilyang Meksikano na ang pinagmulan ay kay Christopher Columbus. Mula dekada 1930 hanggang dekada 1950, 4 na beses siyang nag-asawa. Tulad ni Babe, ilan sa kanyang mga naging asawa ay mayayaman at kilalang tao. Partikular na ang kanyang ikatlong asawa na apo ni Haring Fowl A ng Ehipto at ang kanyang ika-4 kay Tomas. Leo Guinness, isang miyembro ng Guinness Brewing at dinastiya ng pagbabangko mula sa Ireland. Dahil sa kanilang mga naging asawa at pagiging mga icon ng estilo, sina Babe at Loya ay natagisan ng kasikatan sa mga pahina ng mga magasin at pahayagan sa Amerika noong mga dekada 40, 50 at 60. Magkakasama sila sa iisang grupo at minsan ay masasabi ring naging magkaibigan sila. Pero may matinding kompetisyon din sa pagitan nila noong panahong yon. Madalas ikalat ni Babe ang maling balita na dating nightclub worker sa Mexico si Gloria bago pumunta sa Amerika at si Gloria man ay kaya ring maging kasing liit ng ugali. Sa isang pagkakataon, inanyayahan niya si Paley sa isang pagtitipon sa kanyang pribadong yate. Sabay sabing ito ay isang simpleng kaswal na okasyon lamang. Pagdating ni Babe na nakasimpleng damit, nagulat siya nang makita na hindi pala simpleng okasyon ang pagtitipon dahil lumabas si Gloria na nakasuot ng pinakamagarang damit at maraming diamante. Tiyak na magkaibigan silang may kompetisyon.
Karaniwan ng inilalarawan sa mga kwento ang buhay ni Babe Paley bilang isang ina na pabaya sa kanyang 4 na anak, mas inuuna ang kanyang sosyal na buhay at katayuan sa mataas na lipunan ng Amerika kaysa sa pagpapalaki sa kanila ng may pag-aaruga. Mukhang walang masyadong pagtutol na ito talaga ang nangyari. Ang kanyang pangalawang anak mula sa unang kasal, si Amanda, na nagkaroon ng matagumpay na karera bilang urban planner sa Manhattan at senior partner sa Bloomberg Associates, ay nagsabi na wala silang relasyon ng kanyang ina at ang layo nila sa isa't isa ay tiyak na dulot ng mga personal na desisyon ng kanyang ina. Si Babe Paley ay kilala rin na yon dahil sa kanyang relasyon kay Truman Capote, ang kilalang manunulat ng mga akdang tulad ng Breakfast at Tiffany's at In Cold Blood. Noong dekada 50 at 60 si Capote ay naging isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa mataas na lipunan ng Amerika. Hayagang bakla, sa panahon na delikado ito sa lipunang Amerikano, bumuo siya ng isang grupo ng mayayaman at magagandang babaeng kaibigan na tinawag niyang kanyang mga swan. Si Babe ang kilalang paborito niya sa mga ito at isa sa mga kilalang dumalo sa Black and White Ball, isang masquerade ball na inihanda ni Capote sa Plaza Hotel sa New York noong Nobyembre. 1966 at 66 na minsang tinawag na Party of the Century. Ang Black and White Ball ang naging rurok ng relasyon ni Capote at Paley. Hindi alam ng kanyang mga swan at marami pa niyang kakilala. Matagal nang nagtatrabaho si Capote sa isang bagong nobela na pinamagatang Answered Prayers, isang paglalarawan ng American High Society na pumupuna sa maraming karakter nito at ilan sa mga ito ay malinaw na hango sa mga miyembro ng sosyal na grupo ni Capote, kabilang na si Babe. Isang hindi tapos na bersyon ng libro ang inilatala lang matapos mamatay si Capote noong dekada 80. Ngunit isang bersyon ng simula ng libro na pinamagatang La Côte Basse 1965 ay inilatala ng Squire Magazine noong 1975. Ito ay batay sa mga pagkikita ng mga tauhan sa sikat na restaurant sa Manhattan na La Côte Basque at nagpakita ng matinding satirikong pananaw tungkol sa mga taong nagtitipon dito. Nakilala ni Babe na isa sa mga tauhan ay malinaw na ibinatay sa kanya. Pagkabasa niya nito, nagpasya siyang tapusin ang relasyon kay Capote. Hindi na sila muling nag-usap kailanman. Tunay nga, ang paglalatala ng La Côte Basse 1965 ang naging rurok ng unti-unti niyang pagsira sa sarili niyang reputasyon sa lipunan ni Capote. Wala nang mga swan pagkatapos noon. Noong tinapos na niya ang relasyon niya kay Capote, humihina na ang kalusugan ni Paley. Matagal siyang malakas manigarilyo, umaabot sa 2 kaha araw-araw. Matapos ang mga taon ng problema sa paghinga, na-diagnose siya na may lung cancer noong 1974 ilang buwan bago ang kanyang ika-60 kaarawan. Noong dekada 70 ito ay halos katumbas ng hatol na kamatayan, gaya ng karamihan sa diagnosis ng cancer noon, hindi tulad na yon. Si Babe ay nabuhay pa ng 4 na taon. Samantala, pinlano niya ang party para sa kanyang libing at tumigil na sa pagkulay ng buhok, hinayaang pumuti ito. Namatay siya noong ika-6 ng Hulyo 1978 sa edad na 63 at pagkatapos ng kanyang magarbong libing, inilibing siya sa St. John's Church sa Cold Spring Harbor, New York. Dahil sa kanyang mga asawa, pakikisalamuha sa mga personalidad gaya ni Truman Capote at pagiging icon ng estilo sa kanyang panahon, hindi nakapagtataka na si Barbara Paley ay lumitaw sa popular na kultura sa iba't ibang pagkakataon. Kabilang sa mga kilalang gumanap bilang siya sina Michelle Harrison at Sigourney Weaver sa mga pelikulang Capote at Infamous noong 2005 at 2006 na kapwa nakatuon kay Capote. Ginampanan din siya ni Naomi Watts sa ikalawang serye ng Feud na idinirect ni Gus Van Sant. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Barbara Babe Paley. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa comment sa ibaba at kung napanood ninyo na ang ikalawang season ng Feud o kasalukuyan ninyo itong pinapanood, sabihin ninyo kung anong palagay ninyo at kung paano ito maihahambing sa tunay niyang buhay. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makita agad ang videos ko. Kung may suhestiyon, iwan ito sa comments sa ibaba.
Siya nga pala, iyon lang muna mula sa akin. Kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!